Ako isang simpleng mamamayan dito sa norte. Dito na ako isinilang at nagkapamilya. Napamanahan kami ng lupa ng aming mga magulang sa isang delikadong lugar. Isang maliit na lupain na hindi naman kalakihan. Kasya kaming magkakamag-anak na nasa 10 pamilya. Nasa kabilang ilog ang aming lupain at ang kabila naman namin ay national highway na at bawal na ang tao doon. May mataas na pader at pinagbabawal na kami dumaan. Ang tangi naming dinadaanan ay ang malawak na ilog na may tulay ng kahoy at kawayan. Ang ibabaw naman ito ay isang maliit na subdivision ni Mayor Galvez at ang kabilang bahagi naman ay kabayanan na. Matagal na din kaming dumadaan doon. Buhay pa ang mga magulang namin ay doon na kami nakikiraan. Malapit na ang halalan, Rico. Sana manalo uli si Mayor Galvez. Iboboto pa ba natin siya, ha? Tanong ng pinsan ko. Abay, oo naman. At nakikinabang tayo sa daan. Kundi sa kanyang subdivision, aba, ay saan na tayo dadaan? Sagot ko naman. Nakinig ko kasi, Rico, noong dumaan kami ng pamangkin mo. Kinig na kinig namin na pag daw siya ay natalo, sasaran niya ang daanan natin. Ay, paano kung matalo siya? Paano tayo? May sakit na ang inay ngayon at laging na-ospital at may mga kamag-anak tayong buntis. Pag-aalala ng pinsan ko. Napaisip din ako. Paano nga ba kung magkaganon nga? Ang anak ko ay nag-aaral pa sa bayan at tanging ang tulay na kawayan na may kahoy ang tangi naming dadaanan para makatawid ng ilog at sasampa naman kami sa mataas na burol patungo sa taas at subdivision ng ni Mayor. Huwag sana matalo at 6 na buwan pa bago ang panganganak ng asawa ko at wala na talaga tayong ibang dadaanan. Kahit naman noon pa na may request na tayo sa barangay at city hall, wala namang napansin sa atin. Reklamo pa ng isa kong kamag-anak. Napaawa ako sa aming kalagayan. Napakahirap talaga maging mahirap. Kami kasi ang klase ng pamilyang nasa gitna, yung hindi mahirap at hindi naman mayaman. Naisipan na naming ipagbili ito sa isang kilalang tao noong bata pa ako. Kaya lang, nang malaman ni Mayor na may pigiri itong negosyo, kumontra si Mayor. At isang umaga nga, papasok na ako sa trabaho ko sa bayan. Hinarang ako ni Mayor at sinabihan na pag daw matatalo siya, sasara na daw niya ang daan. Rico, ikaw ang kakausapin ko, ha? Baka naman pabayaan niyo ako sa eleksyon. Madami-dami ding butante ang angkan mo dyan sa isla. Baka naman matalo pa ako. Sasarahan ko ang daan. Sinasabi ko sa inyo. Saad nito sa akin. Abay Mayor, wag naman po kayo magbiro ng ganyan. Para nyo na rin kaming pinatay. Sagot ko naman. At tinalikuran lang ako ni Mayor at pumasok na sa malaki niyang bahay. At naisip ko ang sinabi niyang iyon. Paano nga pag isinara at nagkataon na ang 2 kong anak ay nasa school? Nako, hindi kakayanin ng asawa ko at mag-iiyak ang mga bata. Hindi ko muna pinagsabi sa kanila ang aking nalaman at baka pagsimulan pa ng gulo. May mga pinsan din akong mga tarantado at baka magalit sa matanda. Kaya naman ilang buwan ko itong inilihim maging sa asawa ko. At dumating na nga ang kinatatakutan ko, ang araw ng halalan. Maaga kaming bumoto at lahat ay kay Mayor Galvez ang aming boto. Mabuti na lang at nakita kami ng matanda at nakangiti naman siya sa amin. Medyo nawala ang kaba ko kahit marami akong naririnig na mahina na sa tao si Mayor. May kaso kasi siya na kinakaharap tungkol sa pagnanakaw ng pondo ng bayan namin. At bali-balita pa na kaya daw nabili ang subdivision na aming dinadaanan ay dahil sa pera ng taong bayan. At maging kamag-anak daw nito ay inutakan din sa pera. Kaya away-away rin daw ang angkan ni Mayor. At ang asawa nito, matagal na naming hindi nakikita. Ang anak naman, nag-aaral sa Maynila. Kung kamag-anak nga niya, sa kalaban bumoto, tayo pa kaya na hindi naman natin yan kaano-ano? Sama pa mangimik, laging sigaw, nako. Matalo sana ang Galvez na yan. Kinig na kinig ko ang usapan ng aking mga kababayan at ako'y nag-aalala. At parang alam ko na ang mangyayari sa bilangan
Babae kasi ang lumaban kaya tsak, kuha na niya ang mga ina ng tahanan. Tiya, tayo na po. Uuwi na tayo at mukhang uulan. Baka tumaas ang tubig sa ilog. Wika ko sa aking mga tiyahin. Kaya naman sabay-sabay na kaming umuwi at tama nga ako, nataas na naman ang tubig sa ilog. At yan pa ang isa naming problema. Pag tumaas ang ilog, wala na ang aming tulay at nakakatakot maabot ng baha. Tsak, hindi kami makakaligtas. Kinabukasan, malakas na ulan at kami lang mga lalaki ang nakapasok sa trabaho. At nagkataon naman na holiday kaya walang pasok ang mga bata. Malaki na ang ilog at dalian kaming tumawid. At pag minalas pa, hindi kami makakauwi mamayang gabi. Sa mga kaibigan kami nakikitulog sa bayan. At sanay na sila sa amin. Laging bukas ang tahanan nila pag naulan at nabagyo. At sa aking paglalakad, sinigawan ako ng katiwala ni Mayor. Rico, nako! Maganda na kayo, naaawa ako sa inyo. Nasa Manila si Mayor, galit na galit sa ating lahat. Natalo kasi, laki ng lamang, halos 1,000 ang lamang. At galit na galit sa atin. Saad ng katiwala ni Mayor sa subdivision. Talaga po ba? Paano na kami ngayon? Bumalik na ako sa bahay namin at hindi na ako pumasok sa trabaho. At pinulong ang aking mga tiyahin. Pinagtapat ko na ang lahat-lahat at halos mapaiyak ang mga ito sa takot. Dahil kahit naman kasuhan namin ang dapat kasuhan at lumapit sa dapat lapitan, walang pumapansin sa amin. Bawal sa batas na alisan kami ng right of way. Kaya lang ang batas, para lang sa mayayamang may malalawak ang lupain. Ang tulad naming kakarampot ang lupa, tatawanan at mamaliitin lang kami. Agad naman tumila ang ulan. Napaawa yata sa amin ang langit. Tinawagan ko agad ang aming kapitan at pansamantalang nakitira kami sa silong ng barangay hall. Naawa naman sa amin si kapitan at agad sinundo ang mga tiyahin kong matatanda na at 2 buntis at mga kabataan. At nang maihatid ko na ang mga tiyahin ko, ang natira na lamang ay kaming mag-asawa at mga binata at ama ng tahanan. At nakaabang kami sa pagdating ni Mayor. May mga kaibigan kami na nag-donate ng bigas at dilata in case daw masarahan na kami. At gagawa din sila ng paraan para kahit papano may lalaban para sa amin at lumuwag na ang aking pakiramdam kahit papano. Ilang araw din napabalik-balik ako at wala pa ang matanda. At napuna ako sa 6 na kabahayan na nakatira sa subdivision ay parang naghahakot din sila. Sir, saan ang punta nyo? Bakit po kayo aalis? Tanong ko. Nako, binenta na namin ang property namin ito. Lumipat na kami kasi isa-isa kaming tinawagan ni Mayor at pinagsalitaan kami ng masama. Dahil natalo daw siya, parang kasalanan namin ang lahat. Kaya wala nang katahimikan sa subdivision na ito kaya ayaw na namin dito. Saad ng lalaki. Lahat po kayo aalis na? Oo, yung iba bago mag-eleksyon lumipat na. Alam na naming matatalo yan. At tsak maninisi. At kayo rin. Kawawa naman. Sasarhan na raw yung daanan nyo. Paano na kayo? Wika pa nito. Lalo akong nanlambot at lalong natakot sa mangyayari. At kinabukasan nga, tanaw ko ang mga tauhan ni Mayor na nagbabakod at pader na semento ang aking natanaw. Napaawa naman si kapitan sa amin at isang bahay na katabi din ng ilog na wala nang nakatira. Ang ginawa niyang tungtungan ng pader para makapagbato sa amin ng bigas at dilata. Nagpaalam si kapitan sa may-ari ng bahay na lumipat na sa ibang lugar dahil sa ayaw na rin daw nila ng gulo na hatid nga ni Mayor. At nag-file na rin ng report si kapitan sa kapulisan at sa mga tamang ahensya ng gobyerno. Mahirap ang lugar dahil tabing-tabi na ng bangin. Pero magugutom kami pag hindi kami gagawa ng paraan. At isang masamang balita pa ang nakarating sa amin. May super bagyo na parating at tumbok ang bayan namin. At tama ang aming mga ninuno. Matibay ang lupa ng isla namin. May kung ano-anong matibay na bato na humahawak sa lupa
at hindi ito naguguho kahit tumaas ang baha. Napakalakas ng bagyo at safe naman ang aming mga anak kasama ng mga tiyahin namin sa barangay hall. Kaya hindi kami nag-aalala. Sumisipol ang malalakas na hangin at ang ulan ang lalaki ng patak. Matibay naman ang bahay namin at ligtas kaming lahat. Tumagal ng 2 araw ang sama ng panahon at sa ika-3 araw, natanaw ko na parang may kakaiba sa likurang bahay ni na ex-mayor. At napuna din pala ng pinsan ko. Doon ko natitigan na wala palang panangga sa pagguho ng lupa ang likurang bahagi ng bahay ni ex-mayor. Insang Rico, parang malaki ang lupang nakain ng ilog ah. Tignan mo, halos ang likurang bahay ni ex-mayor ay nauubos na at parang may crack na ang pader. Delikado yan, baka ang ilalim ng bahay ni ex-mayor ay hindi na safe ah. Sagot ko naman. Buti nga sa kanya, ganid kasi siya. Yan ang parusa ng Diyos sa kanya. Wika naman ng asawa ko. At sa ika-4 na araw, malaki pa rin ang ilog at sa gabi umuulan pa ng malakas. At sa aming himbing na pagtulog ay may narinig kaming malakas na parang pagsabog. Hindi naman kami makalabas dahil madilim pa, pero malapit ng mag-umaga. At kinabukasan, kitang-kita namin na halos nahati ang bahay ni Mayor. At tanaw namin na naguho ang pinagawa nitong pader. At isang lalaki ang nakita naming nakahiga sa damuhan. Agad kaming naalerto at kahit ampos pa ang aming tulay ng baha, nagtali kami ng lubid sa katawan at agad tumawid at tinulungan ng lalaki. Laking gulat namin, ang lalaki pala ay si ex-mayor at wala itong malay. Basang-basa ito ng ulan at ang kutob namin nakahawak lang ito sa mga matataas na damo kagabi at muntik nang madala ng pagguho kasama ang bahay niya patungo sa ilog. Hayaan na natin yan, Rico. Ayaw kong tulungan ang taong yan. Baka ihulog ko pa yan sa ilog. Wika ng pinsan ko. Sa 5 kong pinsan, 2 ang natira na handang tumulong sa akin. Agad naming nabuhat at naitakbo sa ospital. Tinawagan ng staff ng ospital ang mga kamag-anak ni ex-mayor. Pero walang gustong tumulong at mga galit at sinasabing karma na daw ng matanda ang nangyari dito. Buti na itakbo nyo agad dito dahil ilang minuto na lamang ay patay na sana si ex-mayor. Saad ng doktor. Inatake pala sa puso ang matanda at nadala nga pala ito sa pagguho ng bahay niya habang natutulog sa kwarto niya. Hindi ko ito iniwan hanggang magkamalay at sa isip ko, oras murahin ako, saka ako aalis. Halos 24 na oras bago nagkamalay at sa tulong ng mga doktor, ligtas na ito. Pagmulat niya, ako agad ang kanya nakita. Nakahanda na ako sa mangyayari. Rico, salamat ha. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Kung di mo ako nakita, baka patay na ako ngayon. Asan ang anak at asawa ko? Tinawagan niyo ba siya? Mahinahong sambit nito. Ayaw nila pumunta, Mayor, at galit sila sa'yo. Sagot ko naman. Ako lahat ang nag-asikaso at kanyang ginawang alalay. Sa isang maliit na bahay sa subdivision ito tumuloy at ni isang kamag-anak ay walang dumalaw man lang. Napakasama ko palang tao. Pasensya na kayo. Parusa na ito ng Diyos sa akin, Rico. Bilang ganti, palalagyan ko kayo ng sementalong tulay at bibigyan ko kayo ng trabaho. Sambit nito at tuluyan na itong lumuha. Salamat po, Mayor, at nagsisisi na kayo at naunawaan mo po ang mali mo. Salamat po at huwag kayong mag-alala. Masama o mabuti man ang pinakita mo sa akin, tutulungan pa rin kita. Wika ko naman. Agad ko naisip na kahit anong sama man ng isang tao, may pagkakataon talaga na magsisisi ito. Oras gisingin ng Diyos ang kanyang diwa at pagalingin ang kanyang puso. Lahat po tayo ay may pag-asa pang